Magandang hapon mga kapatid. Okay lang ba kayo? Ngayon, nakita natin yung pinapahayag ng tao ni Tim. Puro kasinungalingan eh. Lahat ng binabasa niya out of context. Babasa sa Habakuk. Babasa niya sa mga ribon. Out of context niya siya argue. Dahil naisulat yan, wala namang Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Ano pa? Tapos sasabihin mo ba yung mga tao, mga bulag? O baka ikaw yung bulag. Kaya ka pinagsak ng teacher mo, kaya ka pinapagalitan eh. Bakit? 4-4 ng ikalawang purito, sabi ni Pablo, hindi ko sabi. Kaya kung tututulan mo ko, ang makakalaban mo si Apostol Pablo. Nung sabi, na binulag ng Diyos ng sanglibutan ito, kaya ng Diyos mo, ang mga isip ng hindi nagsisisampalataya. Ngayon, sabi niya kanina, lahat ng may mga ribulto ay sa demonyo. Aba, kung sa amin ka, kawawa ka, Archie. Kasi halos lahat ng tao doon, Katoliko, hindi marunong magtinti eh. Buti ang mga taga-Bohol, mababait eh. Talagang sinusunod yung 5:44, 3:9 ng unang Pedro. Na ano? Na huwag gantihin ng masama sa masama at alipusta sa alipusta, kundi magpapala. At yun ang ginagawa ng mga taga-Bohol na ginagalit mo. Ngayon, ang dami mong mga binasang talata, lahat eka ng may rebulto sa demonyo. E di ibig sabihin pala sa demonyo yung Diyos dahil nag-utos gumawa ng rebulto. Natunayan, sa 6:29 ng unang hari, galit ka pa kay Maria, ang Hebrew nun ay make light. Graven image o gaya o feminine, gaya ni Maria. Hindi pwede pala yung rebulto ni Maria, gaya ng nasa sa 6:29 ng unang hari. Ang sabi, at inukita niya ang panig ng bahay ng mga larawan at ng mga inukit. Sa'yo wala TV nakalagay. Tapos magdadasal ka sa harap ng TV, hindi sinasampo mo pala yung TV. Yun ang definition nito eh. Hindi porket nananalangin ka sa harap, eh sinasampa mo na, ibig sabihin pala sinasampa ka rin ng mga miyembro mo. Bakit? Eh nananalangin yung mga miyembro mo nasa harap mo. Aba, Diyos-Diyosan ka nalabas mo no, dahil yun ang definition mo ng Diyos-Diyosan at Anietes. Mali. Out of context lahat ng pinabasa mo. Kaya nga maganda dito yung formal discussion tayo, yung may moderator, para makro-cross-examine ko kung ano yung mga sinasabi mong kalokohan. O lahat ng sinasabi mong panloloko sa mga tao, lalo na dito. Ngayon, maglalatag ako, pakinggan mo sana. Eh kasi kilala kita eh. Ang ginagawa mo, sumasapaw ka ng sumasapaw, doon sa kalaban mo, sigaw ka ng sigaw, out of context ka, may kaayusan ba yan? Walang kaayusan yan. Kaya yung sinasabi mo sa mga tao, na sila yung mga binulag, ikaw yung unang-unang binulag, gaya ng sinasabi ni Pablo, na 4-4 ng ikalawang Korinto. Yan ang nababati sa iyo, Archie Anietes. Ayon sa Biblia, hindi ayon sa chismis. O, ganun. Oras na ba? Oras na? Okay na ba? Asan ang ano natin? Wala pa. Wala pa eh. Hirap. Pasok ka na agad. 3 minutes pa. O may 3 minutes pa. Di, 3 minutes pa na konsumo. Ngayon, pwede bang rebulto ayon sa Biblia? Pwede. Gaya ng nasa 6:29 ng unang hari, yan lang muna ilalatag ko dahil isa-isahin ko yan sa lahat ng sulat ni Archie. At ang Hebrew, interlineal doon ay necklace. Ibig sabihin, graven image o feminine graven image gaya ni Maria. Diba? Hindi pwede pala rebulto ni Maria. Ngayon, tatanungin mo ko in New Testament. O sige, sasagutin kita mamaya. Pero padadaanin ko muna lahat ng patutsada mo. Kaya mga kapatid, napatunayan natin lahat ng sinasabi ni Archie ay pawang out of context lang. Bakit? Babasa sa Habakuk, babasa na ang mga Diyos-Diyosan may matang hindi nakakakita, may ilong na hindi nakakaamoy. Kung yun ang definition ng Diyos-Diyosan sa kanya, ibig sabihin pala at Diyos nag-utos rin gumawa ng Diyos-Diyosan. Grabe naman ang Diyos mo, Archie Anietes. Bakit? Prestige ng ikalawang kronika at saka banal-banalang bahay ay umukit ka ng larawan. Pag sinabing larawan, may matang hindi nakakakita, may ilong na hindi nakakaamoy, may tengang hindi nakakarinig, gaya ng nasa braso mo. Hindi may Diyos-Diyosan ka rin sa braso, Archie Anietes. Yan ang ibig sabihin ng sinasabi ng Biblia. Okay na ba? Okay na? 5 minutes, okay na? Pagkakanin na natin. So, grabe tinatawin okay, tinutwist nila yung katotohanan. Pero alam niyo ba kapatid, yung lahat ng nagdadasal ng ribulto ay mga hangal. Ano ba yung hangal? Mga buang sa Bisaya. Sabi ng Panginoon, Isaiah 44:9, walang kwentang tao ang gumagawa ng mga ribultong Diyos-Diyosan at ang mga ribultong ito
ay labis ng pinahalagahan at walang halaga. Sila rin ay makapapagtunay na ang iyon ay wala ring halaga sapagkat ang mga iyon hindi nakakakita at walang nalalaman, kaya mapapahiya ang mga sumasamba sa mga iyon. Hangal ang mga taong gumagawa ng ribulto at sumasamba sa mga ribulto. Ang kapertiro naman ay kumukuha ng isang pirasong kahoy. Giniguhitan niya ito ng anyong tao sa kainukit hanggang sa mayari ang isang magandang imahen at pagkatapos ilalagay niya ito sa kanyang bahay. Ang mga taong gayon ay mangmang at hindi nakikita na bubulag. Itong mga tao na to, kapatid, sa kinilan ko, mga bulag ito eh. Kasi naniniwala sila sa ribulto gawa ng kamay ng tao. Ang Diyos ba iksuon is ribulto ba? Hindi. Buhay ang Diyos, mga kapatid. So ang sabi dito iksuon, at tinakpan nila ang kanilang mga mata at sinarhan ang kanilang mga isipan sa katotohanan. So hindi na ikapagtataka, mga kapatid, na itong bata na ito, mga kapatid, ginamit ng diblo at siniraan ang kanyang mata at ang kanyang kasing-kasing, mga kapatid. Yun po yun ang sinasabi. Kasi, mga kapatid, ang demonyo nagbuyo sa ribulto. Ipanayag 9:20. Kaya ang mga tao na wala mga matay sa katapusan, na hampak sa kalibutan, na nagpadayon sa pagsimba sa mga yawa, sa mga pinuhat, sa kamot sa tao. Yung santo niyo, gawa ng kamay ng tao. Bakit ka lumuluhod yan? Bakit ka lumuluhod? Bakit mo ipinaposisyon yan? Sabi ng Panginoon, Lucas 4:8, si Jesus mingon, bawa ka Satanas, sambahin mo ang Diyos lamang at siya lang ang imong alagaran. Siya lang. Tanga ka ba? Nag-alaga ka? Pinaanuhan mo yung ribulto, nagawa ng kamay ng tao. Diyos ba yan? Yun ba yung Diyos mo, kapatid? Na kung may sakuna, bubuhatin mo? Yun ba yung Diyos mo? Bakit ka nagdadasal dyan? Diyos ba yan? Hindi naman Diyos yun eh. Mapapahiya ang lahat ng mga tao, itong mga tao na to, na lahat na sumasamba, kampon sila ng demonyo. Kampon ni demonyo, ang tanan nga mitahod, o misimba sa ribulto, o nagpista sa ribulto, mga kaigsunan. Hindi naman Diyos yan eh. Hindi yun Diyos yan. Isa lang Diyos natin, ang Diyos sa langit. So ano pagsabi dito? Kamangmangan. Ang mga gumagawa nito'y parang kumain ng abo. Lubusan na siyang naliligaw sa kanyang maling paniniwala at mahirap nang ituwid at hindi siya papayag na ang ribultong iyon ay isang Diyos-Diyosan. So dili na ikalimot, sir, ma'am. Kakining mga tawhana, dili na mo dawat unsay tinuod, babaga na lagnaw. Nga naman, Roma 1:25, kaya ang kamaturan may tungod sa Diyos. Ilang gipunian o bakat ang kamaturan o ilang gisimba o gilagaran ang mga pinuhat sa kamay sa tao na unta ang mabubuhat, na maunta ang angay, dagon, hangtod sa kagturan. Amin. Maya naman kayo, mga Romano, Pagano, Katoliko. Pinalitan niyo yung katotohanan na dapat sambahin ang lumalang, hindi yung ginawa ng kamay ng tao. Edukado pa man ang kamo? Mga engineer, abogado, mga doktor, mga pare, tapos lumuluhod sa isang walang buhay na ribulto. Yun ba yung tinuturo ng ating Panginoon Jesucristo? Magdasal ka sa Panginoong Diyos, mga kapatid, sa Espiritu at sa katotohanan, hindi sa ribulto. Kaya mo ka gusto samahan na magasimba kaniya, magasimba diya sa Espiritu o sa kamaturan. Kaya ang Diyos, Espiritu man, o ka managsimba kaniya, kinaanglan, managsimba diya sa Espiritu o sa kamaturan. Huwag kang magdasal na nasa ribulto. Si Kristo nagpakamatay doon sa cross, tapos ipagpalit mo sa ribultong Maria. Ipagpalit mo, nagdadasal ka sa hindi Diyos. Estudyante ka man, bright ka naman, matilino ka naman. Pinalitan niyo yung katotohanan. Managot kayo lahat, mga kapatid. Lahat ng sumasamba sa mga ribulto, mga kapatid, doon papunta sa impyerno. Gipadayag 28. Apa ng mga talawan, ang mga walang magtuo, ang mga malaway, ang mga mamumuno, ang mga makaliwason, ang mga mamamarang, ang mga nagsimbag, mga Diyos-Diyos, o
ang tanang bakadon itambok sa linaw nga kalayo o gasupre o mao kadto ang ikaduhang kamatayon. Lahat kayo sister, ha? Mind you, sasabihin ko sa inyo nakarinig lahat dito. Pag hindi kayo magkabitaw ng mga ribultong iyon, impirno ang kalalagyan sa lahat ng mga sumanda. Mind you, mga kapatid, hukmanta sa Ginoo gipadayag no 27. Kaya ang tao mamatay sa matawsa kay gayon. O tapos na ba ang paghukom sa Diyos? Tapos sabihin nyo, yung ribulto nyo buhay, bakit ka nagdadasal sa ribulto? Magpatulong ka ba dyan? Napatay pa yan eh! Wala pang nabubuhay? Ilan bang bayad nyo sa mga pare? Mga kapatid, mamulat tayo sa ating mga mata. Buksan nyo yung isipan nyo. Huwag puro garbo. Huwag kayo pride, mga kaisunan. Impirno ang papunta. Oo, ngayon lang kami nakita. Okay na ba? Okay na. Nalaway mo. Baho na tuloy ng mic. Ayan, mga kapatid. Kitang-kita natin lahat ng latag ni Archie. Binasa niya yung 1.25 ng Roma. Basahin natin, ano? Bago kasinungalingan. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Unang-una, wala naman sa aral katoliko na pinalitan natin yung aral ng Diyos ng kasinungalingan. At ang definition ng Diyos, ayon sa Biblia na hindi alam ni Archie, sa 8.4 ng unang Korinto, yung mga larawan ng mga bagay na di totoo. Historically speaking, biblically speaking, ang mga santos banal, nag-exist sa Biblia. Hindi sila Diyos gaya ng sinasabi mo. Tapos sabi mo, walang kwenta yung nagpapatira pa. Ibig sabihin pala si Josue, walang kwenta. 7:6 ng Josue, sinapak ni Josue kanyang damit at nagpatira pa sa kaba ng Panginoon. Ano ang katuruan ng mga apostol sa kaba ng Panginoon? Kung saan nagpatira pa o lumuhod si Josue? Webes 5 ng Hebreo, merong dalawang larawang inanyuhan. At pag sinabing larawang inanyuhan, may matang hindi nakakakita, may ilong na hindi nakakaamoy, may bibig na hindi nakakapagsalita. Kung ang definition sa kanya ng Diyos-Diyosan ay ganon, therefore, si Propeta Jose pala ay sumasamba sa Diyos-Diyosan at ikaw rin pala ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Bakit? Tingnan natin ito. Dahil itong picture ni Archie Añedes, nagpatira pa sa Diyos-Diyos. Tingnan niyo mga igsoon, mga kapatid. Kung para sa kanya, ang pagluhod ay pagsamba at bawal lumuhod sa ribulto gaya ng ginawa ni Propeta Josue sa 7:6 ng Josue, ibig sabihin pala si Archie Añedes ay nagsamba sa Diyos-Diyosan, wala rin pala siyang kwenta gaya ng sinasabi niya at bulag. Di lahat ng sinabi niya, bumalik rin sa kanya. Kung baga dumurad siya pataas, tumali rin sa kanyang mismo bunganga lahat ng sinasabi niya. O, di ba? Yan kasi ang birada ka kasi ng birate. Hindi mo alam yung pinagsasasabi mo, ginagawa mo rin pala eh. O, paano mo ngayon tututulan yan? Ginawa mo yan. O, Archie Añedes, kita mo, o, nagsimbak na isang Vicente Ferrer. O, nag-iut ka, nagsamba ka sa Diyos-Diyos. Sabi mo, Diyos-Diyos si San Vicente Ferrer. Walang katuruan ng Iglesia Katolika, Apostolika Romana, na si San Vicente Ferrer, si San Antonio, lahat ng mga santo ay Diyos. Dahil isa lang naman talaga ang Diyos, gaya ng sinabi mo ang Ama at si Kristo, at yung sinasabi ng Trinidad, o Santissimos Trinidad, sa 17 of Revelation ng Trinity. At yun ang sinasamba ng Iglesia Katolika. At wala kang mababasa sa CCC na sinasamba ang ribulto. Kasi yun ang definition tayo. Pag lumuhod, sumamba, ibig sabihin, ikaw rin pala, sumasamba sa Diyos-Diyosan. O, tingnan nyo, mga kapatid. O, kitang-kita na. O, paano mo tututulan Archie Añedes to? Ikaw na mismo nag-ano neto. Tapos magsasalita-salita ka, may kodigo ka pa, ako walang kodigo. Nalaman ko, out of context lahat ng sinasabi mo. Dahil lahat ng talata, lahat ng bersikulo, lahat ng kapitulo na binabasa mo, out of context. Walang aral niya ng Iglesia Katolika na sumamba sa kahol, sumamba sa ribulto. Kaya kami lumuluhon, Archie Añedes, ilang beses na sa'yo sinasabi, hindi lang ako unang nagsabi sa'yo nito, si Bro Paul, sila Bro Edgar, si Bro Caloy, hindi ka pa rin nakikinig. O, kaya yung sinasabi mong hindi sa Diyos at sa demonyo, ikaw yon dahil hindi ka nakikinig. Dahil lang sa Diyos, ulitin ko, 8:47 ng 1, nakikinig ng salita ng Diyos. Kung ilang beses ka na sinabihan ng salita ng Diyos, gaya sa 7:6 ng Josue, na ang pagluhod ay hindi pagsamba, kundi pagrespeto sa banal na bagay, hindi ka pa rin nakikinig. Lahat ng sinabi mo sa mga kapatid naming katolik mo sa demonyo, lapat sa'yo dahil hindi ka sa Diyos, hindi ka nakikinig sa salita ng Diyos. Kaya nga kung pwede ka lang paluin ng hanger, paluin kita ng hanger Okay na.
Uy, tarugan ko ng tao na ba? Okay. So, klaro-klaro mga kapatid, no, tinikwist nila. Si Josué mga kapatid, kirupin yan eh. Hindi naman tao yan, anghel yan. Pero yung pinagpipistahan ninyo, gawa ng kamay ng mga tao. Hindi naman Diyos yun eh. At saka, yung Diyos ng ating Panginoon, pinapahintulutan si Moises na magawa ka ng kirupin. Hindi taong ribulto na pinagpipistahan ninyo. Ano ang tawag sa inyong lahat dito? Kayong lahat dito mga kapatid, mga hangal kayo, mga buang kayo. Yun ang sabi ng Panginoon. Kaalam ni Solomon, kahangalan ang sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang umaasa sa mga bagay na walang buhay, ang pinakalahangal sa lahat ng tao. Wala namang buhay yung ribulto. Tapos sumasamba ka. Anong tawag mo dyan? Hangal. Hangal ang taong sumasamba. Hindi daw sumasamba kasi lumuluhod lang. Kaya worship. Hindi patanggapin. Hindi daw sumasamba. So, ganito mga kapatid. Silang sumasamba sa mga bagay ng likha ng tao. Larawan ng tao na yari ng ginto. Tila ay hamak na batong linilot noong unang panahon. May isang mahusay na maninilot na pumuputo na isang punong kahoy. Inalisan ng balot at ginagawang isang kasangkapan na maaaring pakinabangan ng tao. Pinulot niya ang pinagtatabasan at ginamit ang panggatong sa pagluluto, sa pagkain para siya mga mabusog. May isang piraso na walang magagamit sapagkat ito'y palitot-palitot at sanga at ang oras na siyang ginagawa ay maingat nitong hinuhugisan at ginagawa ng isang larawang tao. Baya ka naman kapatid! Isa lang ang Diyos natin! Exodo 21 mga kaigsunan, unang sugo o Diyos mga kaigsunan. Dili ka magpatunog lang Diyos, dawas lamang ka nako, hindi ka magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Diyos ba yan yung ribulto? Magkuha ka ng siminto. Magkuha ka ng siminto, tapos buhangin, tapos ulmain mo ng purmang tao, tapos luluhod ka. Kaya nga, sinasabi dito, kamangmangan, ay sila'y nagpapamamarunong. Pero mangmang pala, kapatid. Ito ang sabi ng Roma 1, 21 ngadto sa 27 mga kaigsunan. Sa hingila nilang Diyos, apan wala nila pagkaibayaa. Ang ilang mga salabutan, nangitgitan. Matod nila, maalam sila, apan mga buang-buang di ay. Ganong buang-buang may Apostol Pablo, ang mga Romano, 23, imbes nila ibayaon nila ang Diyos na mo'y nagbuhat sa langit o sa yuta, mauna nagkimaya nila ang mga binuhat sa kamot sa tao. Tingnan niyo, nagposisyon ni Maria, duwa ng kamay ng tao. Anong nangyari? Gipasagdan na lang sila sa Diyos, diya sa balaway, nagitingwa sa ilang kagulingon. May 5, kaya ang kamaturan mahitungod sa Diyos, ilang gibulian o batak ang kamaturan o may lagisimba o kilagaran ang mga pinuhat sa kamot sa tao, naunta ang mabubuhat, nga maunta ang nangyay daigod hagtod sa kagtulan amin. Unsay na itabo sa mga tao nga naglunod di Punta na Santos. May desise o kang ilang mga babayi nakikilawas sa isig ka babayi. Bawa ka naman kapatid. Abay, 27 mga kaigsunan o kang ilang mga lalaki nakikunay sa pagkikilawas sa isig ka lalaki na himong tinunglo ang ribulto. Yung sumasamba sa ribulto ay tinunglo na cause ng ating Panginoon kasi yung sumasamba daw kasi pinalitan nila yung katotohanan. Ang kanilang mga babae hindi na gumagamit doon sa mga lalaki. Nag-unay na mga kapatid, ngilad o gilas na magkaiwason, muna'y tunglo mga kaigsunan. Muna'y tunglo sa Ginoo o nangahimong mga bayot. Mas maayo pang hayop, ma'am sir. Kay mo ilang pagbayit to bayit to lakit. Pero ang taong nga nagluhod o gibulto, sinatayla, kakana di siya, bayi di o siya, bayi sa nagihunay. Sakto ba na? Sakto ba na igsuhod? Nagibuhat ninyo? Ikaw, amahan ka. Doon ka anak ka babae. Dalag kag tumboy. Imong panalanginan. Dunay laki. Unsay nung gana na yung ribulto na pinagluhugan mo eh. Sabi ng Panginoon, di ka magbuhat. Og Diyos, di ba sa unsang nagbuhay sa larawan sa tao. Anong ginagawa mo? Larawan ng tao yung santo.
pinagpipistahan mo pa. Ipinaglalaban mo pa yung walang buhay. Tapos si Kristo na buhay, hindi mo ipinaglalaban. Andun siya ngayon mga kapatid, doon sa hibin, doon sa gingarian. Hindi di sa ribulto. Ayaw mo pailan sa mga pare. Ang mga pare, sumala sa Biblia, ba't ako naglipangan? Malakyas, 2-8 mga kaitsunan. Ang mga pare, wala ninyo tudluhi ang mga tao sa kamaturan o wala ninyo sunda ang akong kasubuhan o gagaan sa mga tao ang nanagpakasala tungod ka ninyo. Kasi lumuluhod na yung mga tao sa ribulto Awang-awa ko sa inyo mga kapatid. Ano ba, nakikita ko na kung saan kayo papunta pag hindi kayo makabitaw. Akong stand do. Sa bag. Ang una na doon is Brad Archie. Si Brad Archie at si Brad Jared ang mag cross-examination. Cross-examination ni Brad Archie at ni Brad Jared. So ngayon, bibigyan kayo ng 10 minutes na cross-examination. Kasi umabot ka na sa pare na part of ribulto lang, umabot na sa pare. Patay tayo niyan. Hindi tayo focus sa usapin natin na patungkol sa ribulto. Yung gano'n na mga pagpapahayag is nonsense. Ano man? Wala. Hindi si Brad Archie nag-focus sa kanilang usapin patungkol sa ribulto. Pumunta na ng pare. Kahit saan na lang siya pupunta. Focus ka, Brad Archie. Focus ka. Kailangan mong mapatunayan na yung si Maria ay Diyos-Diyusan. Ganyan, no? Hindi ka focus sa iba mo Kasi may trabaho ko dito pero nakikinig ako sa iyo. No? So, ngayon ibigay ko yung part na sa akin ay moderator sa kanila. Ibigay ko kay Brad Jando. Okay, ako moderator dito. Kaya, kung ano yung tanong, yun ang sasagutin. Ang topic nyo, ribulto. Hindi pare. Sige. Ngayon, sino ang magtatanong? Ikaw? Sino ang magtatanong? Ikaw, sige, go. RG, ready ka na ba? Tinatanggap mo ba na binasa mo ang 1.25 ng Roma na pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan? Yes or no? Categorical. Pinalitan nga ang katotohanan? Yes. Kasi yung sinasamba nila, instead of yung lumalang, yung ginawa ng tao, yun ang pinalitan nila. So yun po, tinitwist nila yung katotohanan nga andyan sa Biblia. So hindi na ikapagpatataka mga kapatid. Pinalitan nyo yung katotohanan. Meron ka bang mababasa letra por letra sa official doctrine ng Catholic Church o sa CCC na ang Katoliko ay sumasamba sa ribulto? Dito mismo sa hawak ko, hindi dyan sa hawak ko. Meron ka bang nababasa na pinalitan ng Katoliko ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan? Meron o wala? Tubat. Okay. Hindi na kailangan yan. Nakikita na natin yan Wala akong mabasa kasi hindi ako nagbasa diyan Objection muna. Ang tanong ni Jared, kasi sabi mo turo namin yan din yung turo namin, di ba? Ngayon, meron ba sa CCC, mababasa mo na turo namin na sambahin ng ribulto? Meron o wala? Sagutin mo na. Yung sagot ko mga kapatid, wala kasi hindi ko yan nabasa, hindi ko yan binasa, hindi yan Biblia di ba? Pero nakikita ko sa dalawa kong mata, yung mga tao lumuluhod at yung mga tuhod nila, mga kapatid, ay
ano sa Tagalog, nakubalan, ha? Nag-aampo, nagpipray, Maria, tabangi mi. Sabi ng Panginoon, Juan 14:13-14, pangayo kamo sa mahan, bisan unsa nga butang, pinaagi sa kungalan. Kung mangayo kamo, igahatag ko kini, aron ibayaon ang amahan, pinaagi sa anak. Hindi naman sinasabi, mangingi kayo kay Maria na ribulto. Mangingi kayo sa mga santo na ribulto. Ha? Kagaguhan yan eh. Kagaguhan yan. Yun yung ginagawa ninyo. Di ba? Saan ba yan? Di ba? Nakikita sa dalawang mata eh. Physical evidence yung nakikita natin. Sige, next question. Ngayon, RJ Anyedes, wala kang nabasa, hindi ka marunong sumagot sa tanong. Ibig sabihin, hindi ka talaga Kristiyano eh. Prestige din ang unang Pedro. Tanong, yung pagluhod ba sa mga ribulto, pagsamba ba sa Diyos yun? Yes or no? Yes or no lang ha? Kasi ito, kung saan ka tumatalon, parang kangaroo eh. Yung tanong niya, yung sumasamba ba daw sa Diyos, sa ribulto, sumasamba na ba yun yung lumulod? Sumasamba yan, hindi nga Diyos yan eh. Hindi Diyos yan, bakit ka lumuluhod sa ribulto? Gamitan nyo naman yan sentido komon. Bakit ka manghihingi sa isang ribulto? Makakatulong ba sa inyo yan? Makakatulong ba, makirinig ba yan? May tainga yan, pero hindi yan nakakarinig. May mata yan, hindi yan nakikita. Tapos ito-twist nyo talaga? Yung katotohanan? Ano naman sirit? Ano naman yung question nyo? Mahiya naman kayo sa Diyos. Buhay yung Diyos natin eh. Hindi ribulto, hindi patay. Huwag kang magiging sa ribulto si Pope Francis. Next year, gawaan na namang ribulto. Tapos yung anak mo luluhod sa kay Pope Francis kasi manghingi ng pagpipray. Hindi Diyos yan. Sa Diyos ka manalangin. Gaya ng ginawa ni Kristo. Nagkawat tanong? Okay na? Okay na? Ikaw tanong ka. Pili ko mangutan na. Sige, mangutan na kuno ni RJ. RJ, naa sa among Catechism of the Catholic Church, paragraph 2132. The honor paid to sacred images is a respectful veneration and not the adoration due to God alone. Nadungog ba nimo na wala may nag-adoration sa sacred images sumala sa mga doktrina? Yes or no? Nadungog, wala ko na sila nag-adoration. O saan na pag-adoration? Kaya nung worship yan eh. Sumasamba ka rin, bakit ka mag-ador? Bakit ka mag-honor dyan? Hindi naman Panginoon yan eh, yung ribulto. Bakit ka mag-honor? Bakit ka mag-adoration? Mag-honor ka dun sa itaas ng espiritu at sa katotohanan. Sabi mo, hindi pwede mag-honor. Hindi ba nasa Exodo 20, honor your mother and your father? Tama ba yun o mali? Tama yun, pero hindi sa ribulto. Ginagawan mo ba yan ng ribulto, yung mother mo at sa father mo at saka nilagyan mo ng kandila, tapos tinatarukan mo pa ng bulaklak. Hindi naman eh. Pero yung ribulto, pinagdadasal mo, pinagpipista mo pa. Next question. Inamin mo at alam ko nakakaintindi ka naman ng English. Anong unsay pasabot nimo ang nag-iingon? Unsay pasabot ang nag-iingon? The honor paid to say, paminaw. Yung paminaw. Paminaw lagi. Unsay pagsabot nimo ang nag-iingon sa English nga? The honor paid to sacred images is a respectful veneration and not the adoration due to God alone. Usay Bisaya na. Description nyo lang yun. Usay Bisaya. Description nyo, Bisaya. Sabi nyo na hindi yung pagsamba kasi adoration na respect lang. Yung pag-respect, bakit ka mag-respeto doon sa ribulto? Doon ka mag-respeto sa buhay na tao. Doon ka mag-respeto. Bakit respetuhin mo yung ribulto tapos ito balaan ito, sagrado to tapos mag-respeto ka? Kagaguhan yan, kapatid. Sa dihang girespeto sa mga Israelita ang revolto sa kirubin. Sakto ilang gibuhat o sayop? Sakto, pero kirubin. Ang kirubin, sir, anghel, sirapin. So, ano ba yung kirubin? Sirapin. At saka yung anghel. Hindi naman tao yan eh. Hindi naman ribulto yan eh. Ang inyo ribulto ng inyo, dili ng kirubin. Ang monumento sa propeta. Itahod ba sa propeta o wala? Itahod ba sa propeta ang monumento? Pagod tahura, ganun tahuron manani mo ng monumento? Ginatahod ba na nato ng monumento?
Mo'y simento mo na. Doon yun naman ang sentido komon yung mga question yung mga kapatid. So lahat ng Katoliko dyan, o yung mga lubuluhon sa mga ribulto, magtanong kayo sa akin. Mapapahiya lang kayo eh. Kasi wala yung buhay na niluluhuran nyo, tapos dinilipitsahan ninyo eh. Ha? Ano sabi ng Biblia? Kamangmangan ng mga tao, o nang sumasamba at nang lumilikha ng mga ribulto. Bakit ka maghingi ng tawad dyan? Bakit maghingi ka ng pag-pray? Hindi naman Diyos yan eh. Di ba? Ano ba yung question niyo? Di ba? Naubusan sila ng question, mga kapatid. Kung mabasa na ko, Archie, usa ka propeta mitahod sa monumento sa namatay nga propeta. Dawato nimong namakaka, paingon nimong wala. Mitahod. Yes, dahil mitahod, pero wala magampo. Magampo. Nakatawa. Wala nagampo ha. Mitahod lang. Mitahod lang koneksyon. Kaya naman po siyang Bible nga ngayang hubad. Pero diri koneksyon, wala kong mitahod. Ingon sa kaganina, dili tahoron. Unya, imo ko kung mabasa na ako, imo na pong giangkol nga tahoron. Unsa may sakto, Archie? Ang imong giingon nga dili tahoron o ang insakto diay nga gitahon? Sugod na sila gamit og ladik-ladik. So, di ko tahoron. Di ko tahoron. Kano magtahod pa ka na? Sa Old Testament, kung itahod niya to sa atong propetahan mga kaigsonan, sa New Testament pa igsoon, wala na. Hindi na kailangan. Kasi andyan na si Kristo eh. Andyan sa langit, tapos bumaba dito, tapos doon naman sa langit, tapos hindi naman siya pumapasok o makatira doon sa ribulto. Bakit yung magtatahod yun? Asa mabasa, Archie, sa New Testament na dili ipatahod ang rebolto sa mga santos? Klaro po yan mga kapatid. Sa Juan 4:23-24, isang Samaritan mga kapatid, nagtatanong ng ating Panginoon Kristo kung anong kagustuhan at kalooban ng Ama kung paano siya sasampahin. Yung sabi ng Ginoong Kristo, mabot ang takna o karon ang takna na ang gusto samahan na managsimba kaniya diya sa Espiritu sa kabaturan. Kaya ang Diyos Espiritu man o ang managsimba kaniya, kinahanglang managsimba diya sa Espiritu sa kabaturan. Dili sa ribulto. Ay, pag ito magribulto, sir! Fallacy of Stroman. Wala man ko nangutana ni Moksimbaw bang Espiritu o dili. Ang ako pangutana, babasa ba sa New Testament na dili na ipatahod ang mga ribulto sa mga santos? Kaya naaman tayo nabasa ganina, di ba? Nagitahod sa propeta ang monumento sa propetang namatay. Karon, isip pagbawi, ingon ka mabasa sa 1:4:22-23. Kung akong basahon diri karon, ug walay mabasa diri nga dili na patahoron. May mabasa. O pabasa lagi na ko diri nga wa ko malitok ba nga di na patahoron. Di na patahoron ha. Kay Stroman pala si man eh. Kailan ka Stroman pala si? Wa mo ko nangutana kung simbahon kang espiritu dili. Sabi mo, yun ang sabi ko. Stroman pala si galingon ani. Sige. O sige, pagsabot mo Stroman pala si. Instrument policy, wala kong kasabot yan, ha? Kaya magagama man ka, nagamagama man ka mga eksitsunan, na dili siya kumot. Instrument policy, ikaw nakasabot ka instrument policy. Tanan bang tao iksoon makasabot o instrument policy yun sa instrument policy? O kanang inyong ribulto pakat policy? O na iksoon? Stroman pala si, explain ako sa Stroman pala si, ha? Pananglitan, ano na example, wala mailan nyo sa ano Stroman. Pananglitan yung nani, sa boxing, ang imong kontra, kato imong atbang. Pero ang imong gisumbat ang referee, imong kontra ang mga audience mo na Stroman pala si. Wala ka ni target tungkol sa angay mong atbangon. Ako mangutana, mabasa ba sa New Testament ay mong gihatag 1:4:22-23 wala man dire. 24. Sige. Kung basahon ako dire o wala madukog ang mga tao. Pinili ko lang yan ngayon para dito. Diba? Kung basahon lagi nako. Unya walay madungog ang mga tao. Nga dili tahuron ang mga rebulto sa mga santos. Nabaka ka mong dawaton. Dawaton man mo nabaka ka. Alagi, inigbasa na ko wala dire. Alagi, hindi mo na ko wala dire. Inigbasa na ko wala dire, ba mong daw baka ko ka. Tubaga. Hoy, tubaga. Adlok. At tubaga. Hindi naman siya gusto ng akong basahon.
Sige, makuntahan na. Sige, makuntahan na, Brad Paul. Ano, Brad Paul? Alin Brad Paul? Ayaw mo batunga, kaya para di matraping. Sige, Brad Paul. Mga kamera, natwa na. Brad Paul, go ahead, Brad Paul. Brad Archie, kumusta? Kining taliwala sa pagpasabot nimo sa mga Katoliko nga kaming mga Katoliko wala gyud nga magsimbang larawan. Taliwala sa daghang pagpasabot namo ang imong konklusyon nga klaro kaayo sumala sa imong nakita nga nagsimba mi sa larawan. Pero kami nga higtundan, wa gyud mi magsimba sa larawan. Sa Juan 7:24 mao ni ang atong mabasa. Hinaot nga labdagan kaini kay bulog man ni sa Ginoo. Ayaw na kamo paghukom pinasikat sa inyong makita, kundi pinasubay sa hustong sukdanan. Ang pangutana, ang paghukom nimo sa Katoliko nga nagsimba mi sa mga larawan, ipasikat ba lamang sa imong nakita o ipasikat sa among kasing-kasing nga wa gyud mi magsimba sa larawan kay ang among pagtulunan katikisim of the Catholic Church 2132 ang among simbahon na yun ang Diyos. Taliwala ni ini, makatarunganon ba ang imong paghukom namo nga miingon man ang Ginoo na ayaw ka mo paghukom pinaagi lamang sa inyong makita? Sakto ba ang imong paghukom namo nga hukman minimo sa among nakita, dili minimo hukman sumala sa pagbati sa kituuhan sa among kasing-kasing? So klaro no? Ako mga kaigsunan, naghukom sa mga tao sumala sa Biblia. Dili sa akong kaugalingon sukdanan. Sabi ng Panginoon, lahat ng sumasamba sa mga Diyosan ay pupunta sa impierno. O gipadayag 28, Diyos, apil diha na, apa ng mga talawan, mga wala magtuo, mga malaway, mga mumuno, mga makiliwason, mga mamarang, mga nagsimbag, mga Diyos, itambog sa linaw nga kalayo ka supre. Una siya, Moderator's time sa dili na mo pangutana ni Polalema. Iyang pangutana na sa 1:24. Ayaw ka mo paghukom sumala sa inyong nakita kung dili sa hustong sukdanan. Iyang pangutana, insakto ba ang imong paghukom namo nga gipasikat raman sa imong nakita? wala lagi ko maghukom sa akong basihanan kundi sumala sa Biblia. Lahat ng tao dito na sumasamba sa mga ribulto, kung hindi kayo makabitaw dyan, impirno ang kakalagayan ninyong lahat. After death ninyo, magpadayon ka mo niyan ng ribulto, impirno kayo. Kaya Biblia na sabi, gipadayon 22:14. Impirno, lahat na sumasamba sa ribulto, yung mga balaan nga santos na. So gitudluan pa sa Ginoo sa Juan 7:24 nga di gyud sa maghukom sa makita nato. So Brad Archie, ayaw na paghukom sa Katoliko base sa imong nakita. So duga ba ang pahukom sa Ginoo? Unang Samuel 16:7. Ikaw ng Ginoo, ang akong paghukom dili sama sa paghukom sa tao. Kung ang Diyos paghukom, dili para nimo ba nga imo Katoliko nagluhod, imo rin episode ka nagsimba. Ang Ginoo dili ana. Patod sa Ginoo, ang akong paghukom dili sama sa paghukom sa tao. Kay ang tan-awon sa tao mao ang panagway. Mao makita ba? Abang ang tan-awon sa Ginoo mao ang kasing-kasing sa tao. So basta ipahibaw ka namo sin umumission man sa among part kay Santiago 4 City, kundi may magpahibaw ni ininimo makasaman me. So hinaot Brad Archie nga ayaw na paghukom pirme sa Katoliko base sa imong nakita, kundi sunda ang Diyos ng paghukom. Nga muhukom ka, sumala sa kasing-kasing sa pagbati ng tao. Maamong pagbati, nga wag yun nabo na siya simbaha. Ang among i-worship ang tinuod ng Diyos. Okay, salong nga pangutana, Brad Archie. Naay mangutana dili lain, Badidgar, Badidgar, Birede, diri. Ano katapat ka? Ay, maliw ko, Brad Archie, Brad Jared, pakihawak ko cellphone ni Badidgar. Ito, cellphone pa rin ka pakihawak para mayroon siyang video. Ay, pasingin ito. I-focus mo, bro.
Okay. Ay, tuloy mo ba? Sige. Okay, ako ang pangutana. Archie. Oni. Ang tao na nagtuog Diyos, kontra ba sa Diyos? Kontra, siyempre naman nagtuo kay Diyos Lahat ng gawa ng tao, yung rebulto yung gawa ng tao, Diyos yan Hindi nyo lang tanggapin. Yun kasi pride na yun Pride na yun talaga. Maski, ano pa yung ititwist nyo talaga? Lahat na dito, doon sa mga cellphone nyo, Hindi na. Kasi, katotohanan nito Bakit ka magdasal o bakit ka sumamba sa rebulto? Hindi naman Diyos yan. That is saktido kumon. Pag maalam ka, sir, di jud ka mo sampit na rebulto. Iyan ito paklaro ha, ang tubag ni Archie, may pirno ang nagtuo sa Diyos. Okay, sulod na pangutana. Ang among pagtuo ng mga Katoliko, ang larawan sa mga santos, dili mga Diyos. Sumala sa imong pagtuo, unsa man ang mga larawan sa mga santos, Diyos o dili? Sumala sa Biblia, Diyos lagi ang inyong mga santos. Ano man igsoon? Di ba na Diyos? O sa objection? Akong objection mo ni sa imong pagtuo. Ang iyang pagtuo, Mr. Moderator. Sa imong pagtuo, ang larawan sa mga Katoliko, mga Diyos ba? Kaya kami mga Katoliko, huwag may magtuo ka na mga Diyos na. So sa imong pagtuo, Diyos na o dili? Kumaglin ako, dili sa kong pagtuo. Sumala sa Biblia, ang Biblia nagsulti nga kanang inyong mga ribulto, kagibistahan, mga Diyos. Dili sa kong pagtuo. Kung dili, pagtuo sa Biblia, na itong basaw na, Og ang, okay, gipadayag, noy 20. Og ang uban nga mga tawo nga wala mga matay sa katapusan, nga hampak sa kalibutan, wala maginulsol, nga nagpadayon sila sa pagsimba sa mga yawa. Asa mga pagsimba sa mga? Sa mga binuhat sa kamot sa tawo, sa lapi ug tumbaga, bato ug kahoy, nga dili makakita, ni makadungog, ni makalakaw. Hindi naman sa akin galing yan Galing ito sa ating Panginoong Jesucristo, binigay niya dun sa kanyang apostol. Yun po yun. Hindi nang galing sa akin. Dito ang galing sa kanya, Biblia daw galing. So, galing nimo. So, para nimo, dili mga Diyos ang larawan mga sa Katoliko. Para nimo. Diyos lagi. Para nimo, para Biblia. Sa Biblia. Okay. Kung Basta ko ang sa Biblia. para nimo, sumala sa Biblia. Okay. Sunod na pangutana. Kay sumala mas Biblia, kini nga mga larawan si Bang Katoliko, asa mabasa sa Biblia kana mga Diyos. Larawan na sa mga Katoliko, kung nahibaw ka, Santa Maria, San Jose, o tanang mga larawan sa Katoliko, huwag labot na mga larawan sa Diyos. Asa mabasa sa Biblia nga kana mga Diyos. Sa babasa sa Biblia, paminaw mo mga kisunan. Salmo 115, Mingon Sinibe. Dili, asa babasa sa Biblia, dili, asa sa Biblia. Di tanawan tumaga, ang mga larawan, dili, isa. Wala pa, wala, Objection! Ang pangutana ni Brother Edgar, larawan sa Katoliko. Ang imong gikutlo, Salmo 115, wala pa'y Katoliko panahon sa Salmo 115. Sa ato pamuhatag at bersikulo, kanang naana ang simbahang Katoliko. Therefore, diha ka sa New Testament mabasa. Ang Salmo 115, may Katoliko ano panahon na? Asa ka mabasa sa Biblia nga ang larawan sa Katoliko, mga Diyos. Asa mabasa? Buhat 17:29. Busa kay mga anak man kita sa Dios, dili nato hunahon-naon nga pagka-Dios sama sa dagway sa larawan sa tawo nga gibuhat sa kahanas sa kamot sa mga tao. Wala na isipa ang inyong pagka-ignorante. Giawhag kamo sa Ginoo sa paghinulsod. Ayon na isipa, kamo wala gyud mo mag-isip sa inyong pagtuo. Pero mga tiguang ato sa dawis ato sa Panglaw nagluhod dito kay lag-isip nga Dios. Naa diha mipuyo diha pero Ginoo gipadayag buhat 17:24 ang Ginoo dili mo puyo sa ribulto, dili mo puyo diha sa binuhat sa kamot sa tawo sa templo. Yun po yung kapatid, yung testamentary. So gisulti nimo sanglit mga anak man kita sa Dios, dili nato una-unahon ang Dios sa magkatuoy sa larawan. Ang sunod ka pangutana, imo ba diyan giunahon na
nga mo na larawan sa Dios, nga larawan sa Katoliko. Imo ba gunahon na? Ang Ginoo na nagingon, ayaw ninyo hununaa. Pero nunit na nga mag-atubang ka o tribulto. Nga naman ikson, ha? Kung mag-ampo ka mo, ningon ng Ginoo, ha? Mateo 6, ha? Tumagon sa. Objection gani, Archie, mohonong ka, pasabot wala kami tunong. So, objection nimo. Ano ba objection? Kaya ni atas na itong una. Kinahanglan ikaw apil na. Apil ka. Nga dili na ito unahon-naon. Kinahanglan apil ka mag-unahon-na nga na. Kami mga Katoliko, huwag may magtuo ng larawan Diyos. Dahil kung Diyos na mo magtuo sa mong larawan Katoliko, Diyos na siya. Diba? So, kay dili mo na, kay wala mo na mo nagtuuhan ng Diyos, dili na matawag kong Diyos. Pero ano muna na, sa imong pagtuo sa larawan Katoliko, Diyos o dili? Kuhaan ang inyong mga ribulto. Aro dili mo matawag. Kagis Diyos. Abot pasabot iksoon. Tingnan ha. Wala ninyo hununaan lagi. Wala ko ninyo hununaan. Nga kana siya. Diyos. Pero sa may tawag yan na. Hindi nga may Ginoo. Kay usa lamang ang Diyos. So saan ba di ka kinaglag ribulto? Objection gali, yuli dayon. Kategori ka lang pangutana. Uspa ang pangutana. Premis ha, kung ang usa ka butang isipon nimo nga Diyos, kana matawag kong Diyos. Di ba? Pero napunta na, sa imong unahon na, kay apil ba kang magunahon na eh? Unsa may imong unahon na sa larawan Katoliko? Diyos o dili? Diyos ang akong nakita sumala sa Biblia. Ganong magkinanglan magkagribulto. Kadi ba na Diyos o sana may Diyos? Di ba? Ganong magkinanglan magkagribulto. O di ba nagribulto aron di ka matawag ka Diyos? Makita kay Soon sa mga alagad sa Ginoo nga Diyos kay Soon nga nagsimba sa ribulto man. Nakita man namo, nagluhod man mo, nagampo man mo, nagrosaryo man mo. Tapos ingnon niyo dili Diyos. Ha? Nakita na Igsoon, lisod lang dawaton ang kamaturan. Pero kung masarian niyo ang kamaturan mga kaigsunan, maghatag kayo kagawasan. Ayaw mo paulipo ng ribulto. Ilapay ng ribulto, sir. Ibasa na bitaw ka pulali, mga di ka mahukom pinasikan sa imong nakita, mahukom ng gihapon ka. Badlungon dyan. Nasa 174. O sige, follow up. So, ang iyang tubang makaigsunan, ang malarawas Katoliko, mga Diyos daw. Sa tuba, sumala siya ang pagtuo, ang larawas Katoliko, Diyos. Di ba? Matawag na siya of Diyos. Kung ang imong pagtuo sa larawas Katoliko, Diyos. So, kay Diyos man ay mo pagtuo sa mong larawan, nagpasabot, imo nag-isip na Diyos. Kumagot. Pero kinoon sa mga Diyos. Salmo sito kasi, ang ilang mga Diyos, mga pinuhat sa kamot sa tao. Kahoy, planta, bato, unsa man na imong ribulto nga Diyos. Pinuhat sa kamot sa tao. Adunay mata, apan dili ka kita. Buta. Adunay dalunggan, apan dili ka dungol, pungol. Adunay tiil, apan dili ka lakaw. Inutil. Adunay ilong, apan wala gininawa, patay. Ang mga Diyos o ang misalig sa mga Diyos na isama kanila. So bisag unsaon nagpasabot ninyo dinigson, tungod kini man ninyo buhian ang usa ka ribulto, buta ang nagpalibot sa kadaghanan ini. Muna klarong istorya. Di ba? So, ganina, ako kay Akibutan na matulban mo, ang tao nga nagtuog Diyos, kontra ba sa Diyos, o may perno ba? O karon imong itubag, ngayon daw, nagtuo og Diyos. Sa to ba, ikaw ang may perno. So, bala sa imong tubag kanina. So, naklaro na. For clarification lang ha, ni ako na kaganina God at budget. Kasi, kanina man God, ang leading question kanina, ang muto ba Diyos may perno ba? Ingo magkago, yan ka rin ikaw may nagtoo, ikaw rin may perno. Brother Che, aduna ko'y rin, Catechism of the Catholic Church. Kini siya, opisyal nga mga pagtulunan sa simbahang Katoliko. Opisyal ha? Okay. Mao gindi ang pagtulunan sa simbahan. Mayingon na po ni siya karon, awas Biblia. Gani, kining libruha, kining CCC.
Ningon man din sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 2132. Ningon din the honor paid to sacred images is respectful veneration, not the adoration due to God alone. Ningon po din sa Only Jesus, Always Jesus, page 236, we cannot adore Mary because adoration belongs to God. So, di wa kuno ta mo simba ni Maria kay ang pagsimba adto ra gyud sa Dios. Okay? We cannot kneel down. Ang simbahang Katoliko nagtudlo nga ang pagluhod dili mamaagi sa pagsimba. Oh. Tiluhod ang Katoliko dili sa larawan ni Maria, dili alang sa pagsimba. Kaya ang pagsimba para ra sa Dios. So nakasabot na kas duha ka kuan. Katika ng Catechism panudlo. Karon, akong ihatag nimo ni para gyud ma-prove nimo. Akong ihatag nimo ni kay sige mo guni siya tudlo nga ang larawan partis larawan nga ang simbahang Katoliko nagtudlo nga og ang larawan simbahon. No? Mubalhin ko nimo sa imong relihiyon, Archie, ha? Karon dayon mubalhin ko karon sa imong relihiyon. Kung aduna kay mabasa sa among panudlo sa simbahang Katoliko, mao man official teaching nga ang mga Katoliko nagsimba og larawan. Akong ihatag nimo ni. Asa dapat? Kay ako usipas ba bakuan ko nimo ay lang ko itoslo betong dagat, bubuhi lang ko kay shooter, membro na ko nimo. So, ang panudlo nila sa Katoliko, ang image ko no, kinahanglan ko no, i-adore. Kinahanglan ko no, pinirisyo. Sige. Oh, dili ko no, pag-adore nila ang gikuhan sa ilang image. Respect lang ko no. O, di ba? Or pinirisyon. Ganun, magpinirit man ka na, that is a sign of, that is a kind of worship. Pinirisyon, adoration, o imong honoration, that is a worship. Ganun, magsimba, ganun, mag-honor, magpinirit, magkanakadili man ang Diyos. Wala lagi sa inyong panudlo. Pero that is a kind of worship, mga kapatid. Kaya nga, nagatubang mong ibulto. Ha? Kaya naman, nagpinirit man mo. Nag-adore man mo. So wala jud kay mabasa dire. Asa ba? Wala jud kay mabasa. Ha? Asa man lagi ang simba ang mga Katoliko nagsimba og larawan sa mga Diyos. Larawan sa Birhen Maria. O tanawa. Paragraph 2132. Tanawa na paragraph ko. Tama mo lang Katoliko kasi wala di ka tigbasa. Kataka-taka na karon. Mo ni problema nimo. Tanudlo man ka nga. Ang simbahang Katoliko nagtudlo larawan nga ang tarang larawas Katoliko. Diyos. Kunya asa man na karon panudlo simbahan. Unsa man ni adoration? Asa lagi ni? Adoration kini. Ha? Basabi. Asa dapat? Biblia man eh. Ay, ito. Basa. Asa dapat batol? Ito ba ni? Asa dapat? Nagbinirit mo. Taka lang ko pa ito. Katoliko kita nga. Basa-basa Catechism of the Catholic Church. Ano hinungdan nga kini mga Katoliko di mo basa o sinisi. Magsisi kadugayan. Kaya mayam mahuroy ni. Pero ang mga Katoliko ko ng mga keksyon the first commandment which prescribe idols indeed to honor and render to all images. Ganong mag-honor man ka, yan ang ribulto, nga di ba nga Diyos? Sa panudlo ninyo sa Biblia, tapos inyong tuition nga wabo nagtudlo. Ako sa, nag-honor mo, o nagpinirit mo ison, o nagingon siya nila, o to render an image, a puzzle, to its prototype, and whoever pinirits the image, pinirits the person portrait, o di ba? So, nagpinirit kay Soon, ang buot pasabot mga keksunan, this is a kind of worship. Ang mga Katoliko ko na Soon, nag-adore sila, nagpinirit sila, o nag-honor sila, o nag-respect sila sa imahe. Macam kita mabita ni Soon, kasayon kasabtan. Ingon mo Soon, gawa na ko na sabtan. Nasabtan na ko ni Soon. Sige yun, Tre. Sige, Tre, The Christian's veneration. Kini ko ng pagpinilit mga kaigsunan, kini mga Katoliko.
of image is not contrary to the first commandment. Ato pa nila ito. Ato silang panudlo. Ato silang panudlo. Ang pag binirit ko no, dili ko no contradicting ko no sa first commandment. Nagdili ka magbato ng Jesus. Sa inyong Biblia nga panudlo, asa na ito sundo rin soon? Kini ba ang katisismo o kaning Biblia? Ulong sa Ginoo. Sa inyong panudlo, dili contradicting mga kaigsunan, pero sa panudlo sa Biblia, contradicting diya sa Biblia sa pulong sa Ginoo. Di ka magbaton og laing Diyos, Diyos lamang kanako. Oh. Okay. Contradiction man ka. Okay. Ang mga kirubin, ibinireto sa mga Hudiyo, wala. Okay, ipinirit. Pero, unsa man, kirubin, dili ribulto. Ang kirubin mga kaigsunan, usa sa tangil, duha tangil mga kaigsunan nagyugto, nagbantay sa 10 commandments mga kaigsunan, dili por magtao. Dili por magtao. Mahiya ka naman igsoon. Picture ba nagap mo siya? Okay. Asa iba ba? Picture niya. Karon pa po nakaibaw ni Archie nga ang anghel di ID for magtao. Karon pa jud ko nagasubat og usa ka tawo nga nagtudlo dinis kadalanan nga ang anghel di for magtao. Karon kung dili for magtao, unsay porma sa anghel? Ang angel, espiritu. Unya ka to sa igsoon, paporma to siya kirubin, pero dili ribulto. O wala pistahe. Wala ang buhay nga, punta nga rosaryo. Di rosaryoan ba to? Kato igsoon, nga ba si Josue ato ba igsoon? Agi o presensya sa Ginoo, pero gisugo kato siya ni Moises. O si Moises mo gisugo, dili ang mga Romano, Pagano, Katoliko nga magbuhat mo ribulto aron ipasimban niyo sa mga tao. Unya dili ninyo ipangkon bisag nakita na sa mga tao nga nagampo, nagluhon mo o nagpakitabang mo igsoon. Lagi sa makita. Sana di ang iyang ipasabot ba basta maigo na siya larawan mo atong luhod, no? Kini siya ba? Kung maigo na siya sa larawan, no, maigo na siya sa larawan, wato na dahil na siya sa luhod. Okay. Okay, luhod ha, luhod. Ari na sa luhod. Masama, luhod na punta, di na punta sa larawan. Luhod. Okay, luhod na punta. Ang akong lulo sa una, Archie, ay saba, paminaw para di ka nang dili lagi ka kasabot lagi kay maglain mo po kag imuha god. Mo nang di ka kasabot kay maglain kag imo. Ano sa? Okay. Archie, ang mga katiguangan karon, no? Mga idaran na ba? Idaran. Tungod kay dili na nakaabot dito CR idi kagabi akong lulo sa una ako makitaan, kamangihi siya. Wato siya sa anirula. Unya, muluhod siya sa rinula, kay mangihi. Karon, ayaw ko yung na-arche, kay niluhod ang akong lulo sa arinula. Ang arinula, Diyos na para niya. So, common sense bang to? Ang karain yung Diyos ipistahan. Ang usa ka ribulto igsoon, kung imo na pistahan na tawag na siya ribulto, ikaw magbuhat ka ribulto. For example, imong naong. Okay na. Sige, magbuhat og ribulto. Pero ang naitabo igsoon, ipistahan girosaryuhan ninyo mo nang natawag na ribulto. Unsa di ba kana inyong ribulto karon, di ba inyong ipistahan? Isa-isayawan, unang Korinto 10 mga kaigsunan, agig panagingnan aron dili kita maisama sa atong mga katiguangan kaniadto. Nga na nagpista sila, na nagkaon sila, na nagudyaka sila, na nagiinom sila sa mga ribulto, ng mga binuhat, sa kamot, sa tawid son. Gilaglag sa Ginoo, 30,000 kagatos ka mga kaigsunan. O na igsoon, ngilingig ka na igsoon inyong gibuhat. Kamo, sige mong dipinsani karon, sige mong pangatawa karon, pero impiryo inyong kapahingnat. Mga kaigsunan, Biblia naghukom mo, Biblia. Ginis Archie, nagtuog ko ani nga Ginis Archie, pupuli ni Ginoo. Ano mupuli man siya sa Ginoo? Ano ha? Ano mupuli man siya sa Ginoo? Ang Ginoo ray mo hukom. Di ba? Paminaw pa mga igso, paminaw por Archie, paminaw. Ikaw ba? Murad yung kag si Satanas. Ano man? Si Satanas, gano'ng nahimo siyang yawa. Kaya tungkol kay gusto niya tukman ang Diyos, mahimo po siyang Diyos. Di ba? Unya, kinis, Brad Archiron, ang atong naibawan mga igsoon, nga ang Diyos mo ay maghukom. Unya, kining tawanan ron kay nagpakasatanas yun
na pos pista. Ari na po tag pista. Alam mo sa imong Biblia, ikaw kam sa Biblia ni mong gidada. Pista. Oh. Amo 5. Are ako be. Siya mo 5. Okay. Gauna-una ore ka. Gauna-una ore ka. Gauna-una ore ka gata ka ng imong bugna. Okay. Ay sa karon. Wait challenge unya. Ay sa kamera kay mangutada na po ko ni mo pista. Asa lagi? Dami pista. 1 minute lang, 1 minute. 1 minute lang kadyo, nakita pa kana. Sige. Tagal lang na ako chat. So, Ikson, no? Nangahadlok mo, no? Nangahadlok mo, di ba? Nag-guilty mo. Kaya nga naman, Ikson, matinuod na, Ikson, kundi mo kabuhi karon sa inyong kamatayon, unya, nagpadayon mong hugot nga pagtuo sa ribulto, Ikson, impirno, Ikson. Timan-in, Ikson, timan-in. Ang Biblia, Ikson, wadyo ko naghukom ninyo, ha? Wako naghukom ninyo. Ang Biblia, mao'y naghukom sa mga tao. Ha? Gipadayag 22:14. Ha? Pulahan ang mga tao nga naglabas sa ilang mga biste. Apan dito sa gawas sa gangaan, dito ang mga talawan, mga wala magtuo, mga malaway, mga mamuno, mga makariwason, mga mamamarang, mga nagsimbag, mga Diyos-Diyos, ug ang tanang bakakon. Ha? Di ba ni Nixon? Amo na Nixon, so impirno na ang kapaingnan sa mga tao. Amo na nag-guilty mo Nixon. Ha? Di ba na ninyo? Dili na mo kabuhian Nixon, hantod sa inyong kinabuhi sa tinod lang. Ha? Guilty mo na, guilty mo. Mabalik. Ay, sa kayo, hindi mo na pistari. Di mo sa ito ni pistari. Pistari, barong ayaw na barong